Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 311. Ang mga salita ni Huang Feng ay bahagyang natigilan sa kabilang partido, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Sumagot siya ng ganoon dahil lang sa kanyang nakagawian, at tama si Huang Feng. Siya nga ang nagligtas sa kanya sa pagkakataong ito, at ang kanyang saloobin sa kanya ay talagang hindi masyadong maganda. Kaya, bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon at sinabi niya kay Huang Feng, "Alam mo ang aking pagkakakilanlan. Hindi ito mabuti para sa iyo. Hindi ko alam kung hindi mo sasabihin sa akin. Hindi ba sinabi lang ng taong iyon na ahente ka? Curious lang ako at gusto kong makasigurado. Mukhang sangkot ako sa bagay na ito ngayon. Bagamat hindi ko intensyon, nakita ng mga tao ng kabilang partido ang hitsura ko. Nanganganib din akong gantihan ng kabilang partido. Wala ba akong karapatang malaman kahit konti, para makapag-iingat ako?" sabi ni Huang Feng. Nagsasabi rin si Huang Feng ng totoo, at naintindihan din ito ng babae. Ngayon lang, itinuro ng lalaking ni Han ang kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, kapag nakipag-away si Huang Feng sa kabilang partido, tiyak na nakita ng kabilang partido ang hitsura ni Huang Feng at tiyak na iisipin na kasama nila si Huang Feng. Talagang hindi ito maganda para kay Huang Feng. Ang susi ay hindi isa sa kanila si Huang Feng, at dito siya nakatira. Hindi imposible na mahanap siya ng kabilang partido. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay nang magsimulang lumaban si Huang Feng, sadyang pinalabo niya ang kanyang hitsura. Bagamat wala siyang ginamit na pantikip dito, lagi siyang nasa backlight. Kahit na makita siya ng kabilang partido, hindi sila makatingin ng mabuti. Bai Xiaoro ang pangalan ko. Kung tungkol sa aking pagkakakilanlan, ito ay tulad ng narinig mo. Saglit na nag-alinlangan ang babae at sinabing, "Agent ka ba talaga?" Medyo nagulat na sabi ni Huang Feng. Ang gayong tao ay palaging nabubuhay sa mga alamat dati, at hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ang isa. Hindi niya lang inaasahan na may makikilala siya ngayon kapag gusto niyang mag-ehersisyo. Gayunpaman, ang kanyang pangalan ay malinaw na hindi naaayon sa kanyang karakter. Hindi siya dapat tawaging Bai Xiaoro, ngunit Bai Lengbing. Kahit na iba ang pangalan ng organisasyon, ang ating kalikasan ay talagang kung ano ang iniisip mo, sabi ni Bai Xiaoro, sabi ni Bai Xiaoro. Ang kanilang organisasyon ay tinawag na National Security Operations Agency. Sa mahigpit na pagsasalita, ang kanilang katayuan ay mas mataas kaysa sa mga espesyal na ahente. Agad na tumanggo si Huang Feng at sinabing, "Kumusta ang sugat mo?" "Hindi ako mamamatay," sabi ni Bai Xiaoro. Mapatla at mahina pa rin ang mukha niya. Hindi naman siguro magaan ang mga sugat niya. Gayunpaman, malinaw na napakalakas ng kanyang paghahangad at kaya niyang kumapit. "Ano ang susunod nating gagawin?" tanong ni Huang Feng. "Dito ako magpapahinga magdamag. Aalis ako bukas ng umaga. Huwag kang mag-alala, walang kinalaman ang bagay na ito sa iyo. Simula bukas, makakalimutan mo na ang bagay na ito at magpatuloy na mamuhay ng normal," sabi ni Bai Xiaoro. Nang magsalita siya tungkol sa hayaan si Huang Feng na mamuhay ng ordinaryong buhay, naisip niya ang husay ni Huang Feng. Obviously, hindi siya dapat ordinaryong tao. Oo naman, walang intensyon si Huang Feng na itaboy siya. Sino nga pala yung humahabol sa'yo? Parang hindi Chinese. Oo, galing sila sa Japan. Dahil nasabi na niya kay Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan, hindi naisip ni Bai Xiaoro na pag-usapan ang ilang hindi mahalagang bagay. "Japan, no wonder sobrang naiinis ako," sabi ni Huang Feng. "Bakit kanila hinahabol? Panipi, hindi ba masyado kang maraming tanong?" Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng nang may hinala at pagbabantay. Nagkibit balikat si Huang Feng at sinabing, "Kung ayaw mong sabihin, kalimutan mo na. Curious lang ako, ang dami mong tanong sa akin. Isa din naman ang gusto kong itanong sa'yo." Si Bai Xiaoro ay malinaw na hindi isang taong handang magdusa ng mga pagkalugi. Siya ay tinanong ni Huang Feng dati. Ngayon, halatang gusto niyang lumaban. "Pagtingin sa husay mo, hindi ka ordinaryong tao. Mali ka, isa akong ordinaryong tao, isang security guard mula sa Changzhou Group. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tingnan ito.
Alam mo, hindi madaling maging security guard sa panahon ngayon. Kung ang isang tao ay gumawa ng gulo at wala kang ilang mga kasanayan, ito ay malinaw na hindi posible. Hindi madaling maghanap ng trabaho ngayon. Kung magkamali at tinanggal ka ng amo, hindi magiging madali ang paghahanap ng magandang trabaho, sabi ni Huang Feng na kalahating makatotohanan. Ano ang ginamit mo para palihim na atakihin ako at ang pinuno ng grupo? Hindi gaanong sinabi ni Bai Xiaoro ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Anyway, tiyak na iimbestigahan niya ito pagkatapos. Na-curious siya sa paraan ng pag-atake ni Huang Feng sa kanya. Nagkakamali ka. Ang gumawa ng sneak attack ay ikaw, hindi ako. Sinabi ni Huang Feng, gayon din, hindi ito isang tanong. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng, tila naghihintay ng sagot ni Huang Feng. Kailangang sabihin ni Huang Feng, ito ay isang nakatagong sandata. Hindi naniwala si Bai Xiaoro, ngunit alam din niya na kahit magtanong siya muli, hindi sasabihin ni Huang Feng. Hindi niya alam na nagsisisi pa rin si Huang Feng. Sa simula, hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, kaya gumamit siya ng mahika. Kung alam niya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, hindi niya ito gagamitin. Talagang napakatalas ng mga mata ng kabilang partido. 2 beses lang niya itong ginamit at nadiskubre ng kabilang partido. May gustong itanong pa si Bai Xiaoro, ngunit tumalikod na si Huang Feng para maghugas, hindi na binibigyan ng pagkakataon ang kabilang partido na magsalita. Malinaw, masyadong matalas ang mga mata ni Bai Xiaoro, na ikinatakot ni Huang Feng. Hindi siya naglakas loob na magsabi ng marami sa harap ng kabilang partido, kung hindi, madaling ilantad ang kanyang sarili. Ang kabilang partido ay hindi isang ordinaryong tao. Kung may nalantad, darating ang problema. Gayunpaman, gustong iwasan ito ni Huang Feng, ngunit ayaw sumuko ng kabilang partido. Tila masyadong curious si Bai Xiaoro tungkol kay Huang Feng. Nang lumabas si Huang Feng sa banyo, nagtanong muli siya. Noong una, ayaw ni Huang Feng na makipag-usap muli sa kabilang partido. Kapag umalis ang kabilang partido bukas, siya at ang kabilang partido ay hindi na muling magkikita, kaya ayos lang. Gayunpaman, naakit din siya sa tanong ng kabilang partido. Alam mo bang internal force? Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at sinabi. Natigilan si Huang Feng. Ngayon sa restaurant, pinag-uusapan niya ang internal force kasama si Qiu Ningshuang. Paano nalaman ni Bai Xiaoro ang tungkol sa panloob na puwersa? Hindi kaya lihim ang bagay na ito at alam ito ng lahat. Mukhang alam mo na talaga. Nakita ni Bai Xiaoro ang ekspresyon ni Huang Feng at alam niyang hindi mali ang kanyang hula. Bagamat nabigla siya, alam talaga ni Huang Feng ang panloob na puwersa. Sino ang nakakaalam ng bagay na ito? Tinanong ni Huang Feng ang mga pagdududa sa kanyang puso. Internal force ang sinasabi mo. Sinabi ni Bai Xiaoro, syempre, hindi alam ng lahat. Sa katunayan, walang gaanong nakakaalam. Syempre, hindi masyadong kakaunti. Bagamat walang Jiangho sa mundong ito, mayroong isang espesyal na bilog ng martial arts. Hindi ba sinabi sa iyo ito ng iyong amo? Kabanata 312. Master, natigilan sandali si Huang Feng, pagkatapos ay, naintindihan niya. Naisip ni Bai Xiaoro na ang kanyang panloob na puwersa ay itinuro ng kanyang Panginoon, ngunit sa katunayan, wala siyang Panginoon sa lahat. Sa makatuwid, walang nagsabi sa kanya ng ilan sa mga lihim ng mundo ng martial arts. Oo, napaka-misteryoso ng mga bagay na yan sa mga ordinaryong tao. Hindi naman malalaman ng mga ordinaryong tao, pero sa mga katulad natin, hindi ito big deal. Nagpatuloy si Bai Xiaoro, kami, ibig mong sabihin, mayroon ka ring panloob na puwersa? Tanong ni Huang Feng. Tumango si Bai Xiaoro at sinabing, sa katunayan, sa mga humahabol ngayon, ang pinuno na unang pinadala mo sa paglipad ay mayroon ding katulad ng panloob na puwersa. Ngunit sa kanilang bansa, hindi panloob na puwersa ang tawag sa bagay na iyon, kundi puwersa. Iba ang pangalan, ngunit pareho ang kalikasan. Tumango si Huang Feng. Sa pagkakataong iyon, naramdaman din niyang hindi simple ang tao. Halatang iba siya sa iba sa paligid niya. Sa katunayan, nakikita ko na dapat ay sinimulan mo na lang ang paglilinang ng panloob na puwersa hindi pa lang noon. Gayunpaman, dahil sa palihim na pag-atake, ang kabilang partido ay halatang hindi handa. At saka, ang iyong panloob na puwersa ay masyadong mapang-api, kaya ang kabilang partido ay natalo at pinalipad mo.
Kung kayong dalawa ay lumaban ng direkta, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Sinabi ni Bai Xiaoro, "Nako, muntik ko nang makalimutan. Mayroon ka pa ring uri ng nakatagong sandata. Dapat ka pa ring manalo, ngunit tiyak na hindi ito magiging ganoon kadali." Nang sabihin niya ang nakatagong sandata, tiningnan niya si Huang Feng ng may malalim na kahulugan, ngunit kumilos si Huang Feng na parang hindi niya ito nakita. Siyempre, naunawaan na ngayon ni Huang Feng kung gaano siya kaswerte na manalo. Kung gayon, mayroon ba silang maraming tao na may panloob na puwersa? Hindi marami. Umiling si Bai Xiaoro at sinabing, sa mga taong humahabol sa atin ngayon, tanging ang pinuno lamang ang may panloob na puwersa. At sa mga humahabol, mayroon ding mga taong may panloob na puwersa. Kaya lang hindi natin sila nakilala kaya naman hiniling ko sa iyo na umalis ng nagmamadali. Nakita din ni Bai Xiaoro na si Huang Feng ay hindi nagtatagal ng panloob na puwersa. Kahit na ang panloob na puwersa ni Huang Feng ay tila medyo espesyal, at ang kabagsikan nito ay napakalakas, ngunit pagkatapos ng lahat, ang dami ng panloob na puwersa ay hindi sapat. Bukod dito, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay hindi masyadong mayaman, kaya kung haharapin niya ang ilang mga tao na katulad niya sa parehong oras, ang pagkakataong manalo ay hindi mataas. Bukod dito, siya ay isang pasanin. Kapag naabutan na ng mga tao sa likod ng kabilang partido, malamang hindi na makakatakas ang dalawa. Kung bakit ayaw magsalita ni Bai Xiaoro noon, ngunit ngayon ay marami na siyang nasabi kay Huang Feng. Natural, hindi dahil may mali sa kanyang ulo, ngunit dahil interesado siya kay Huang Feng. Hindi ito ang uri ng interes sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ngunit siya ay interesado sa mga kasanayan ni Huang Feng at nais niyang dalhin siya sa organisasyon. Walang gaanong tao na may panloob na puwersa. Upang makilala ang isang, ligaw, natural na interesado si Bai Xiaoro. Kasama ang misteryosong, nakatagong sandata, ng kabilang partido, kahit na nasa malusog na kalagayan siya, kung hindi siya mag-iingat, mahuhulog pa rin siya sa bitag ng kabilang partido. Tumango si Huang Feng, naiintindihan din niya ang sitwasyon niya. Kung ayaw niyang gumamit ng magic sa harap ni Bai Xiaoro, kung gayon ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi maiiwasang bababa ng isang antas. Kaya naman, ang pag-alis ng maaga ay isang magandang bagay din para sa kanya. Bukod dito, walang kinalaman ang bagay na ito sa kanya. Napadaan lang siya at nagkataon na nakasalubong niya ito. Kahit na interesado siya sa espesyal na martial arts circle na binanggit ni Bai Xiaoro, ayaw ni Huang Feng na makahanap ng gulo para sa kanyang sarili. Gusto lang niyang mamuhay ng ordinaryong buhay, at sinabi sa kanya ng kanyang intuition na hindi siya maaaring magkaroon ng labis na pakikisangkot kay Bai Xiaoro. Kung hindi, magbabago ang kanyang kasalukuyang mapayapang buhay. Sa makatuwid, hindi sinasadya ni Huang Feng na magtanong muli. Pagkatapos niyang magising bukas ng umaga, aalis si Bai Xiaoro. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Siya pa rin ang munting security guard noon. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay interesado na si Bai Xiaoro sa kanya. Hindi magiging madali para sa kanya na tuluyang tanggalin ang kabilang partido. Sa gabi, pwede kang matulog sa kwarto sa tabi ng master bedroom. May mga kubrekama at iba pang gamit sa loob. Nakita ni Huang Feng na hindi pa rin masyadong maganda ang mukha ng kabilang partido, kaya sinabi niya. Huli na noon, si Bai Xiaoro ay nasugatan ng husto, kaya tiyak na kailangan niyang magpahinga. Sa katunayan, hinahangaan pa rin ni Huang Feng si Bai Xiaoro sa kanyang puso. Nagtamo siya ng ganoon kabigat na sugat lalo na sa tiyan na tila tama ng bala ng baril pero nakakausap pa rin siya ng marami na parang walang nangyari. Kahit na maraming mga lalaki ay hindi maihahambing sa kasanayang ito. Sabi ni Bai Xiaoro, dahil mayroon siyang mga iniisip tungkol kay Huang Feng sa kanyang puso, nakita niya si Huang Feng bilang isa sa kanyang mga potensyal na kasamahan. Hindi siya masyadong malamig kay Huang Feng. Paano na? Nahuli mo ba ang asong iyon? Panipi, noong naghahanda sina Huang Feng at Bai Xiaoro na magpahinga, sa isang marangyang opisina, maraming tao ang nag-uusap tungkol sa isang bagay. Ang nilalaman ng pag-uusap ay nauugnay kina Huang Feng at Bai Xiaoro. Hindi, tumakas sila, sabi ng isang medyo may edad na lalaki na may bigot. Hinamplas naman ang nagtanong ang mesa. Kawashima, hindi niya naabutan. Masisira ba niya ang plano natin? Huwag kang mag-alala, Shan Junjun.
Wala siyang masyadong narinig bago siya natuklasan ng ating mga tao. Kaya naman, wala siyang narinig na kahit anong kapaki-pakinabang. Inaliw siya ni Kawashima. Ang taong nasa tapat ng Kawashima ay si Tung Chenjun. Bagamat inaaliw siya ni Kawashima, medyo nag-aalala pa rin si Tung Chenjun. Dahil ang mga taong iyon ay nakatingin sa akin, malamang na nagsimula na silang maghinala sa atin. Dapat ba tayong tumigil saglit? Hindi na kailangan. Ikinumpas ni Kawashima ang kanyang kamay. Ito ay isang aksidente lamang. Ang aking mga tao ay hindi incompetent. Kung siya ay dumating muli, hindi siya magiging maswerteng umalis ng ligtas. Bukod dito, hinihimok kami ng mga nakatataas kamakailan. Sa makatuwid, ang batch ng mga kalakal na ito ay dapat ipadala sa lalong madaling panahon. Panipi, medyo nag-aalangan at natatakot pa rin si Tung Chenjun. Si Kawashima ay hindi Chinese, kaya tiyak na hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga taong iyon. Si Tung Chenjun ay naninirahan sa bansang ito sa buong buhay niya, kaya natural niyang alam na kung ang mga taong iyon ay gustong makipag-ugnayan sa kanya, kahit na siya ang pinakamayamang tao sa Qing Province, hindi niya ito kakayanin. Huwag kang mag-alala, Chenjunjun. Aayusin namin ang lahat, kailangan mo lang ihanda ang mga gamit. Sabi ulit ni Kawashima. Pagkatapos ay tumayo siya at umalis, iniwan si Tung Chenjun na may nag-aalalang mukha. Kamusta si Matsuda? Tanong ni Kawashima sa katabi niya nang lumabas siya ng pinto. Sa sandaling ito, hindi na siya kasing relaxed at confident gaya noong kasama niya si Tung Chenjun. Sa halip, mukha siyang galit at nag-aalala. Pansamantalang na-disable ang kanang kamay niya. Hindi natin alam kung mababawi pa. Bulong ng katabi niya. Kabanata 313. Basura, basura kayong lahat. Napakaraming tao ang pumunta para hulihin ang isang babaeng nasugatan ng husto, ngunit wala ni isa sa inyo ang nakahuli sa kanya. Anong silbi niyo? Galit na sabi ni Kawashima. Ang mga tao sa tabi niya ay ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi nang ahas na magsalita. Nalaman mo na ba ang pagkakakilanlan ng lalaking iyon? Siya ba ang kasama ng babaeng iyon? Saglit na napag-alitan ni Kawashima bago siya tumigil at nagtanong tungkol kay Huang Feng. I'm not sure yet. Bagamat inawi siya ni Matsuda that time, maikli lang ang oras at mahina ang ilaw, kaya hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niya. Pero, dapat kasama niya yung babaeng yon. Sa huli, siya rin ang nag-alis, mabilis na sagot ng mga katabi niya. Si Kawashima ay may parehong hinala sa kanyang puso. Dahil pinaghihinalaan na sila ng kabilang partido, normal lang na higit sa isang tao ang darating. Gayunpaman, sila ay masyadong pabaya noon at nagdusa ng isang nakatagong pagkawala. Increase the vigilance. Hindi pa tapos ang usapin dito. Darating na naman yang babaeng yan, Kawashima said. Hoy! Pagkaalis ni Kawashima, nagpatuloy si Tung Chenjun sa paglalakad pabalik-balik sa silid, iniisip kung ano ang gagawin. Sa orihinal, hanggat pinatay niya ang babaeng iyon, pansamantalang magiging maayos ang lahat. Matapos may hatid ang batch ng mga kalakal na ito, hihinto siya sa loob ng ilang panahon. Kung ganoon, kahit naghihinala ang kabilang partido, wala silang magagawa sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay isang tao ang biglang sumulpot at nagligtas sa babaeng iyon. Sa kasong ito, malamang na malantad ang usapin dito. Ito ay isang magandang ideya na huminto para sa isang yugto ng panahon. Kapag natapos na ang limelight, patuloy niya itong gagawin. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang mga tao ni Kawashima, na ikinainis at walang magawa nitong Chenjun. Hindi nila pinakinggan ang kanyang payo at walang pakialam sa kanyang kaligtasan. Hindi siya nang ahas na sakta ng mga ito, ni wala siyang magawa sa kanila. Kaya lang niyang ipagpatuloy ito. Gayunpaman, paano magiging handa ang isang tulad nitong Chenjun na manipulahin ng kabilang partido? Bagamat nag-ambag ang kabilang partido sa kanyang pagtaas, naramdaman nitong Chenjun na nabayaran na niya sila. Ngayon na ang mga taong ito ay malinaw na sinusubukang patayin siya, hindi siya maaaring umupo lamang doon at maghintay na mahuli. Sa pag-iisip nito, nagngangalit si Tung Chenjun at nagdesisyon. Tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaan at binigyan siya ng ilang mga tagubilin. Alam niya na kung talagang ginawa niya ito at nalaman ito ng kabilang partido, ito ay katumbas ng pagkakasala sa kabilang partido, o kahit na tuluyang makipagtalo sa kabilang partido. Gayunpaman, kung magagawa niya ito ng maayos, maaari niyang ilipat ang sisi sa organisasyon ng babae.
Sa ganitong paraan, hindi lamang niya maiiwasan ang panganib na malantad, ngunit maaari rin niyang turuan ang mga taong nasa likod niya ng leksyon. Maingat na pinlano nitong Chenjon ang bagay na ito sa kanyang puso. Nang magising si Huang Feng kinaumagahan, nalaman niyang nakaalis na si Bai Xiaoro. Nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, nang maisip niyang hindi na siya makikipag-ugnayan sa kanya sa hinaharap, nakahanap siya ng isang maliit na tala. Tuldok 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 tuldok. Panipi tuldok tuldok tuldok. The hell with meeting you. Bamulong si Huang Feng pagkatapos basahin ang note. Napakadelikado na makilala siya kagabi. Kung ilang beses pa niya itong makilala, hindi niya alam kung malalagay ba sa panganib ang buhay niya. Umaasa si Huang Feng na makakalimutan niya siya pagkatapos ng ilang panahon at hindi na siya babalik para hanapin siya. Pagkatapos noon, pumasok si Huang Feng sa trabaho. Muling naranasan ni Huang Feng ang sakit ng walang sasakyan. Iyon ang masikip na bus. Weekend ngayon, kaya walang masyadong tao sa bus. Sa makatuwid, ito ay medyo mas mahusay kaysa sa karaniwan, ngunit kaunti lamang. Hindi, kapag may pera ako, kailangan kong bumili ng kotse. At saka, hindi magagawa ng pabrika kung walang sasakyan. Tahimik na nag-isip si Huang Feng habang umiindayog ang kanyang katawan pabalik-balik kasama ang bus. Kailangan niya ng kotse ngayon, at gayon din ang pabrika. Kung hindi, magiging lubhang abala para sa mga tao sa pabrika na pag-usapan ang negosyo sa ibang mga kumpanya o pabrika. Hindi nila maaaring hilingin sa mga tao na sumakay ng taxi sa bawat oras. Hindi lamang ito maginhawa, ngunit ang ibang mga kumpanya ay minamaliit din sa kanila. Ang lisensya sa pagmamaneho ni Huang Feng ay hindi isang problema. Noong siya ay nasa kolehiyo, ginamit niya ang kanyang libreng oras upang makakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Noong panahong iyon, mas mura ang mag-sign up sa kolehiyo. Sa makatuwid, sina Huang Feng at Guo Liang ay parehong nag-sign up at nakakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Ang pagkakaiba ay pagkatapos ni Huang Feng ay natapos ang pagsusulit, wala siyang pagkakataong magsanay sa pagmamaneho. Hanggang kamakailan lang, ilang beses niyang tinulungan si Su Yamo na magmaneho. Si Guo Liang naman ay maaaring umuwi at magmaneho ng sasakyan ng kanyang ama para masaya. Pagdating ni Huang Feng sa pabrika, marami ng tao ang nakapasa sa preliminary interview kahapon. Bagamat weekend ngayon, nang hilingin ni Huang Feng ang mga taong ito na magulat ngayon, walang tumutol sa kanila. Para sa kanila, mas mabuting pumasok sa trabaho ng isang araw ng mas maaga. Hindi nagtagal, dumating din si Guo Liang. Kung tutuusin, karaniwang inaasikaso niya ang mga gawain ng pabrika. Nag-recruit si Huang Feng ng maraming salespeople. Talagang gusto niyang makita ang mga magiging subordinate na ito. Sunod-sunod din ang mga empleyado sa pabrika, pero hindi lahat, ilan lang. Siyempre, lahat sila ay binayaran ng overtime dahil kakasimula pa lang ng produksyon ng mga kagamitan sa paggamot sa sewage. Huang Feng man o Guo Liang, pareho silang umaasa na maipamahagi ang mga produkto sa lalong madaling panahon at makagawa ng higit pa. Kaya naman, inayos nila ang mga tao na mag-overtime. Kapag nasa tamang landas ang lahat, natural na hindi ito magiging ganito. Master, nandoon din siya. Naroon siya upang bantayan ang pagawaan at ipaliwanag sa mga tindero ang mga katangian ng mga kagamitan sa paggamot ng sewage ni Raiji. Kung hindi alam ng mga tindero ang kanilang ibinebenta, paano nila ito ipapakilala sa kanilang mga customer? Naunawaan ng lahat ang puntong ito, kaya nang ipinaliwanag ito ni Master, nakinig ng mabuti ang lahat. Ano sa tingin mo ang grupo ng mga tao na ito? Maaari ba nilang itulak palabas ang ating mga paninda? Sa labas ng silid, tinanong ni Huang Feng si Guo Liang. Dapat walang problema. Kung tutuusin, napakaganda ng ating mga kalakal. At saka, kung hindi sapat ang kanilang kakayahan, maaari nating baguhin ang isang grupo ng mga tao, sabi ni Guo Liang, Para sa posisyon ng isang salesperson, walang maraming mga espesyal na kinakailangan. Bukod dito, kung gusto niyang baguhin ang mga tao, ito ay magiging maginhawa. Tumango si Huang Feng. Naisip din niya, kung hindi, hindi na lang niya sila hiniling na magulat ngayon pagkatapos ng isang simpleng panayam kahapon. At ang mga tindera na iyon ay labis na nasa sabik sa oras na ito. Sa orihinal, marami sa kanila ang hindi makahanap ng trabaho sa ilang sandali, at nangangailangan sila ng trabaho, kaya napunta sila sa isang maliit na pabrika.
Pagkatapos, nagtrabaho sila, habang naghahanap ng bagong trabaho. Noong una, wala silang masyadong pag-asa. Pagkatapos ng lahat, anong magagandang bagay ang magagawa ng isang maliit na pabrika? Kung hindi nila maibenta ang kanilang mga paninda, wala silang komisyon, at kung walang komisyon, napakababa ng kanilang sahod. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa pagpapakilala ni Master He, lalo na pagkatapos makita ng kanilang sariling mga mata ang aktwal na operasyon ni Master He, ang kanilang mga naunang ideya ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Kabanata 314. Ang mga bagong salespeople na ito ay hindi kailanman iisipin na ang maliit na pabrika na ito, nakakaroon pa lang ng bagong boss, ay magkakaroon talaga ng napakagandang produkto. Kung narinig lang nila ang mga salita ni Master He, baka hindi nila ito lubos na pinaniwalaan. Pagkatapos ng lahat, kahit sino ay magpapalaki ng kanilang sariling mga produkto. Gayunpaman, ang susi ay ang guro na ipinakita niya ito sa kanila sa mismong lugar. Sa ganitong paraan, nakita nila ang epekto ng kanilang sariling mga mata. Kahit na hindi pa sila nakakakontak sa ganitong uri ng bagay noon, alam nila kung gaano kahusay at ka-advanced ang Raiji brand sewage treatment equipment. Kaya naman, lahat sila ay nasa sabik at puno ng sigasig. Kasabay nito, napakaswerte nila sa kanilang napili. Buti na lang at hindi nila tinalikuran ang trabahong ito gaya ng ibang tao noon. Mas maganda ang kinabukasan nila kung dito sila magtatrabaho. Bukod dito, naisip nila na ang pabrika na ito ay hindi malaki ngayon, at walang gaanong tao. Sila ang unang batch ng mga empleyadong na-recruit ng amo. Ang mga bagay sa pabrika na ito ay napakahusay, at ang mga benepisyo ay dapat na mabuti, kaya ang pabrika ay tiyak na magkakaroon ng magandang pag-unlad at pagpapalawak ng produksyon. Bilang unang batch ng mga empleyado, hanggat hindi masyadong mababa ang kanilang kakayahan, tiyak na may mga benepisyo. Sa pag-iisip nito, hindi na sila makapaghintay na pumunta sa iba't ibang pabrika para magbenta. Hindi sila makapaghintay. Gayunpaman, malinaw na hindi nila magagawa iyon ngayon. Bilang karagdagan sa pagpapakita ng Raiji brand sewage treatment equipment, kinailangan nilang malaman ang tungkol sa iba pang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya upang malaman nila ang mga pakinabang ng kanilang sariling mga produkto. Kapag na-promote nila ang bagay na ito sa iba, maaari silang maging mas tiyak at mas kapanipaniwala. Kung mas marami silang natutunan tungkol sa iba pang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, mas tiwala sila. Ngayon, kung ano man ang iniisip nila noon, nagpasya silang magsumikap dito. Napakagandang trabaho na may maraming pera. Kung sino man ang sumuko nito ay magiging tanga. Si Huang Feng ay hindi nanatili sa pabrika sa lahat ng oras. Ang mga salespeople ay may Master He upang malaman ang tungkol sa pagganap ng produkto, at ang workshop ay walang kinalaman kay Guo Liang. Sina Zhou Ruolan at Guo Mengan ang namamahala sa human resources, at ang isa ay namamahala sa pananalapi. Si Huang Feng lamang ang walang magawa, kaya siya ay makaalis ng may kapayapaan ng isip. Sa katunayan, kasama sina Guo Liang at Guo Mengan, maliban kay Zhou Ruolan na may ilang karanasan sa human resources, ang dalawa pa ay mga baguhan sa kani-kanilang larangan. Buti na lang at hindi kalakihan ang factory ngayon, at wala masyadong tao. Isang magandang pagkakataon iyon para makapagsanay sila. Kapag lumawak ang pabrika sa hinaharap, maaari silang magsimulang magtrabaho ng maayos. Gayunpaman, kahit na umalis na si Huang Feng sa pabrika, hindi ito nangangahulugan na maayos na siya. May iba pa siyang trabaho. Noong kalalabas lang niya sa pabrika, nakatanggap siya ng tawag mula kay Suyamo, nagtatanong kung may oras siya. Kung may oras siya, gusto niyang lumabas kasama niya. Si Huang Feng ay nagkataong walang magawa, kaya pumayag siya. Lumabas si Meng Zhao kasama si Ma Zhou para gumawa ng isang bagay. Mayroon akong ilang tindahan na gusto kong makita ngayon. Nang makitang dumating si Huang Feng, ipinaliwanag ni Suyamo. Sa katunayan, makikita ni Suyamo at si Meng Zhao ang mga tindahan ng magkasama ngayon, ngunit tinawag ni Suyamo si Meng Zhao at hiniling kay Suyamo na hilingin kay Huang Feng na samahan siya. Natural, gusto niyang lumikha ng mga pagkakataon para kay Huang Feng at Suyamo. Naunawaan din ito ni Suyamo. Kahit na medyo nahihiya siya, hindi niya tinanggihan ang kabaitan ni Tang Mazo. Si Huang Feng ay natural na walang pagtutol. Wala siyang masyadong gagawin ngayong araw. Bukod dito, miyembro din siya ng Changzhou Group.
Si Suyamo ay naghahanap ng mga tindahan upang magbukas ng mga direktang benta, kaya dapat siyang pumunta. Bukod dito, si Huang Feng mismo ay nagplano rin na tingnan kung mayroong anumang magagandang tindahan. Bagamat hindi niya ito kailangan ngayon, maaaring kailanganin niya ito sa hinaharap. Ngayon, nagkataon lang na nakita niya ito kasama si Suyamo. Ang mga tindahan na natagpuan ni Suyamo ay nasa urban area, at hindi sila kalayuan sa isa't isa. Maganda ang daloy ng mga tao. Siyempre, ang mga naturang tindahan ay tiyak na magkakaroon ng mataas na taunang upa. Kung hindi sila nakapagbenta ng maayos, malamang na makakaapekto ito sa pag-unlad ng kumpanya sa hinaharap. Sa makatuwid, si Suyamo at Xi Mengjiao ay nag-aalala pa rin tungkol sa bagay na ito. Nais ding bigyan ni Suyamo ng payo si Huang Feng. Sa tuwing pupunta sila sa isang tindahan, ipinakilala niya ang mga pakinabang at disadvantage ng tindahan kay Huang Feng. Bagamat mas maaga siyang nagtapos ng 1 o 2 taon kaysa kay Huang Feng, ang kanyang karanasan ay hindi isang bagay na maihahambing ni Huang Feng. Bukod dito, talented din siya. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng pagpapatakbo ng isang kumpanya, kailangan pa rin ni Huang Feng na matuto pa. Si Huang Feng ay siyempre napakamapagpakumbaba. Alam niya ang sarili niyang mga pagkukulang, kaya hindi niya nagustuhan si Suyamo. Sa totoo lang, laking pasasalamat niya. Yamo, nang lumabas sina Huang Feng at Suyamo sa isang tindahan at naghahanda na pumunta sa isa pang tindahan, narinig nila ang isang pamilyar na boses. Medyo nagulat sila at medyo nagalit. Parehong lumingon sina Huang Feng at Suyamo at nakita si Tung Zian sa likod nila. Kasunod niya ang ilang bodyguards na may bitbit na mga gamit sa kanilang mga kamay. Sa oras na ito, galit na nakatingin sa kanila si Tung Zian. Lalo na nang tumingin siya kay Huang Feng, ang galit sa kanyang mga mata ay tila gustong sunugin si Huang Feng. Hindi inaasahan ni Huang Feng at Suyamo na makikita si Tung Zian dito. Nagkataon lang talaga. Eto na, mula nang pumunta si Tung Zian sa Changzhou Group para hanapin si Suyamo at pinigilan ni Huang Feng, hindi na siya muling pumunta sa Changzhou Group. Hindi sa sumuko siya kay Suyamo, ngunit naantala siya ng ibang mga bagay. Sa katunayan, labis pa rin siyang nagmamalasakit kay Suyamo at binibigyang pansin niya ang mga bagay ni Suyamo. Alam din ni Huang Feng na may isa pang dahilan kung bakit hindi dumating si Tung Zian para istorbohin si Suyamo. Nabalian niya ang binti ni Tung Zian at kailangan niyang gumaling. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lalabas ngayon si Tung Zian at nagkataon na nakasalubong siya sa downtown area. Hindi inaasahan ni Huang Feng at Suyamo na makikita sila ni Tung Zian, at hindi rin inaasahan ni Tung Zian na makikita sila, lalo na nang sabay na lumabas sina Huang Feng at Suyamo para mamili. Hindi pa ganap na nakaka-recover ang binti ni Tung Zian. Aayusin na sana ng kanyang ama na makapunta siya sa ibang bansa, ngunit hindi niya alam kung bakit, kaya naantala ito. Gayunpaman, hindi inisip ni Tung Zian na ito ay isang malaking bagay. Malapit na siyang mag-abroad, kaya binalak niyang bisitahin si Suyamo bago mag-abroad. Tiyak na hindi siya pupunta upang bisitahin si Suyamo nang walang dala. Hindi niya kayang mawalan ng mukha, kaya lumabas siya para bumili ng mga bagay ngayon para ibigay kay Suyamo. Palagi niyang ginagawa iyon, kahit na hindi sila tinanggap ni Suyamo. Dahil sa insidente noong nakaraan, hindi naramdaman ni Tung Chenju na ligtas ang kanyang anak na lumabas ng mag-isa, lalo na kapag ang binti ng kanyang anak ay hindi masyadong komportable, kaya nag-ayos siya ng ilang mga bodyguard para sundan siya. Kabanata 315. Hindi inaasahan ni Tung Zian na kapag namimili siya ay makikilala niya ang taong gusto niyang padalhan. Bukod dito, ang kabilang partido ay namimili sa ibang lalaki. Ang lalaking ito ay isang lalaking kinaiinisan niya ng husto. Galit na galit ito sa kanya. May impresyon pa rin siya kay Huang Feng. Kung tutuusin, siya ang unang nagpahiya sa kanya at hindi nagbigay ng mukha. Nang maglaon, hiniling niya sa mga tao na harapin siya. Gayunpaman, hindi maganda ang ginawa ng mga tao ni Brother Biao. Hindi rin maganda ang ginawa ni Uncle Lee. Kalaunan, naaksidente din siya. Nakalimutan niya ang tungkol sa bagay na ito. Wala siyang oras at lakas para humanap ng gulo kay Huang Feng. Sa orihinal, nakalimutan ni Tung Zian ang tungkol kay Huang Feng. Hindi niya lang inaasahan na magkikita pa kami ngayon. Bukod dito, sinasamahan niya ang babaeng gusto niyang mamili. Paanong hindi magagalit si Tung Zian? Sa orihinal,
si Tung Zian ay walang magandang impresyon kay Huang Feng. Nakiusap lang siya sa mga tao na harapin siya. Pero, ngayong nakita niyang lumabas talaga siya para paglaruan ng babaeng gusto niya, nagseselos siya. Ngayon, hindi na siya makapaghintay na patayin si Huang Feng. Siyempre, kung alam niya na ang kanyang binti ay nabali rin ni Huang Feng, malamang na gusto niyang patayin si Huang Feng. Naisip din ni Tung Zian na naiintindihan niya kung bakit siya pinigilan ni Huang Feng noong nakaraan. Ayaw niyang hayaan siyang makitungo kay Suyamo. Kahit galit na galit siya, ngumiti pa rin si Tung Zian. Dinala niya ang mga tao sa tabi ni Huang Feng. Tumingin siya kay Suyamo at sinabing, "Yamo, ito ang gusto kong ibigay sa iyo." Mabilis na iniabot ng bodyguard sa likod niya ang bag. Sinulyapan ito ni Huang Feng. Lahat iyon ay mga branded na damit. Gayunpaman, hindi man lang ito tiningnan ni Suyamo. Tiningnan niya si Tung Zian ng mahina at sinabing, "Young Master Tung, mas mabuting bawiin ang mga bagay. Hindi ko tatanggapin ang mga gamit mo. At saka, huwag mo akong tawaging Yamo. Tawagin mo ako sa pangalan ko o President Su." Yamo. Nang makitang nakasimangot si Suyamo, mabilis na binago ni Tung Zian ang kanyang mga salita, "Suyamo, magkaibigan tayo. Para sa pagkakaibigan, napakaraming bagay na ang naibigay ko sa'yo. Isang beses lang tanggapin. Wala itong halaga." Ang saloobin ni Suyamo ay matatag. Hindi niya lang tinanggap. Sabi ni Tung Zian, "Malapit na akong mag-abroad. Baka hindi na ako makabalik sandali. May gusto akong ibigay sa iyo bilang souvenir. Tandaan mo ako." "Hindi na kailangan, salamat." Tumanggi pa rin si Suyamo. Mahuhulaan ni Huang Feng na pupunta sa ibang bansa si Tung Zian dahil sa kanyang binti. Napakayabang ng lalaking ito. Ngayong baldado na ang kanyang binti ay tiyak na hindi niya ito matatanggap. "Yamo, sincere ako sa'yo. Paano mo natitiis na tanggihan ako ng ganito?" Si Tung Zian ay taos-pusong tumingin kay Suyamo. Gayunpaman, sinusumpa na niya si Suyamo sa kanyang puso. Binigyan na niya ito ng sapat na mukha, ngunit tinanggihan pa rin siya nito. Isa pa, tinanggihan niya siya sa harap ng maraming tao. Galit na galit siya. Gayunpaman, hindi siya magalit dahil hindi pa niya nakuha si Suyamo. Kaya lang niyang tiisin. "Salamat sa pagmamahal mo, Young Master Tung. Gayunpaman, wala akong nararamdaman para sa iyo. Nasabi ko na ito noon pa." Masyadong tamad si Suyamo na paalalahanan siya tungkol sa problema kung paano siya haharapin. Gusto lang niyang maalis siya sa lalong madaling panahon. At saka, "May boyfriend ako ngayon. Please don't bother me in the future. Magagalit ang boyfriend ko." Nang nagtataka si Huang Feng kung kailan may nobyo si Suyamo, nagulat si Suyamo sa braso ni Huang Feng. Isinandal pa niya ang kanyang ulo sa balikat ni Huang Feng. Ang kanyang kahulugan ay maliwanag. Si Huang Feng ay natigilan sandali. Tapos, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Naunawaan niya ang kahulugan ni Suyamo. Siya ay naging isang kalasag. Gusto niyang tumanggi, ngunit mahigpit na hinawakan ni Suyamo ang kanyang braso. Ayaw niyang itulak siya palayo. Anyway, wala siyang magandang nararamdaman para kay Tung Zian. Wala siyang pakialam na hindi siya komportable. Ang nakadama ng kaunting kawalan ng magawa kay Huang Feng ay sa wakas ay nagawa niyang ilihis ang atensyon ni Tung Zian palayo sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente ngayong araw, malamang na mapupuot si Tung Zian sa kanya kaysa dati. Sa kabutihang palad, malapit nang umalis ng bansa si Tung Zian. Nang bumalik si Tung Zian, mahirap sabihin kung matatakot pa rin ba si Huang Feng sa kanya. Oo naman, pagkatapos makita ni Tung Zian ang aksyon ni Suyamo, galit at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Huang Feng. Bagamat ngayon lang niya nakita sina Huang Feng at Suyamo na, namimili, na magkasama, mayroon siyang masamang hula sa kanyang puso. Gayunpaman, alam niya na napakataas ng paningin ni Suyamo. Hindi niya ito gusto, kaya imposibleng magkagusto siya sa gatekeeper. Naisip ni Tung Zian na si Huang Feng ay kapareho ng kanyang sarili, na hinahabol si Suyamo. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi ganito ang sitwasyon. Bagamat posibleng si Suyamo ang umaarte para sa kanya, alam niya mula sa kanyang aksyon na kahit na walang namamagitan sa kanila, hindi kinasusuklaman ni Suyamo si Huang Feng. Nagkagusto pa nga siya sa kanya. Dahil dito, si Tung Zian, na hindi makalapit kay Suyamo hanggang ngayon, ay labis na nagalit. "Yamo, paano mo nagustuhan ng ganitong klaseng tao? Alam niyang security guard lang siya.
Hindi kanya deserve. Galit na itinuro nitong Zian si Huang Feng. Who I like is my business. Wala itong kinalaman sa iyo. Walang pakialam na sinabi ni Suyamo, ngayon, nakita mo rin na may boyfriend ako. Huwag kang lumapit sa akin sa hinaharap. Natatakot akong magalit ang boyfriend ko. Pagkatapos noon, ibinaling ni Suyamo ang kanyang ulo at malumanay na tumingin kay Huang Feng at sinabing, let's go. Dahil sa magiliw na titig ni Suyamo, medyo nawala ng isip si Huang Feng. Pinasigla din ito ang kaba nitong Zian. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Nang may gusto siyang sabihin, nalaman niyang nakatalikod na sina Huang Feng at Suyamo at umalis. F***CQ, Little Security Guard. Hindi kita bibitawan. Sa sandaling ito, gustong patayin nitong Zian si Huang Feng. Wala na siyang mentalidad na turuan lang siya ng leksyon. Hello, Mr. Kawashima. Ako si Tung Zian. Hello, libre ka ba ngayong gabi? Gusto kitang i-treat sa isang pagkain. Oo naman, see you tonight. Pagkaalis ni na Huang Feng at Suyamo, tumawag si Tung Zian. Ang hinahanap niya ay si Kawashima. Hindi alam ni Tung Zian kung anong negosyo ang ginagawa nitong Kawashima sa kanyang ama. Itinago ito nitong Chenjun sa kanya. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay alam niyang napakalakas ng Kawashima na ito. Bukod dito, napakalakas din ng mga taong dinala niya. Dati, ilang beses siyang nakahanap ng mga taong magtuturo kay Huang Feng ng leksyon, ngunit hindi siya nagtagumpay. Dahil dito, naramdaman ni Tung Zian na mayroon pa ring mga kasanayan si Huang Feng. Kaya lang, hindi siya nakagawa ng galaw ngayon. Natatakot siya na samantalahin ni Huang Feng ang pagkakataon na turuan siya ng leksyon. Ngayon na gusto niyang patayin si Huang Feng, hindi siya nagtiwala sa mga bodyguard sa paligid niya. Kaya naman, naisip niyang napakalakas pa rin ang panauhin ng kanyang ama na si Kawashima at ng kanyang mga tauhan. Dapat silang mapagkakatiwalaan. Kabanata 316. I'm sorry. Sa kabilang panig, pagkatapos umalis ni Huang Feng sa paningin ni Tung Zian, binitawan ni Suyamo ang braso ni Huang Feng at humingi ng tawad kay Huang Feng. Malinaw, hindi siya humingi ng pahintulot ni Huang Feng at ginamit siya bilang isang kalasag, na naging dahilan para makonsensya si Suyamo. Gayunpaman, ito ay talagang isang magandang paraan para kay Suyamo. Kung tutuusin, matagal na siyang hinabol nitong Zian sa nakaraan, at matagal na siyang pagod dito. Gayunpaman, anuman ang sinabi niya at kung paano siya tumanggi, iginiit pa rin ng kabilang partido. Dahil dito, naramdaman ni Suyamo na walang magawa. Wala na siyang mas magandang paraan para harapin ang ganitong uri ng bastos, kaya ito lang ang magagawa niya. Gayunpaman, sa ganitong paraan, alam din niya na magseselo si Tung Zian kay Huang Feng, kaya nakonsensya siya. Siyempre, bagamat alam ni Suyamo ang pamamaraang ito, hindi pa niya ito ginamit noon. Kung hindi si Huang Feng ang nakatayo sa tabi niya ngayon, hindi pa rin niya pipiliing gamitin ang pamamaraang ito. Kung tutuusin, hindi siya niyayakap ng kahit na sino. Dahil mismo kay Huang Feng kaya niya ito ginawa. It's okay. Anyway, hindi naman maganda ang impression niya sa akin. Ngayon lang mas lalo niya akong naiinis. Walang pakialam na sinabi ni Huang Feng, ngunit iniisip niya sa kanyang puso. Dati, pinipigilan lang siya nitong bumaba ng sasakyan, at humiling si Tung Zian sa isang tao na turuan siya ng leksyon. This time, naaga niya ang babaeng nagustuhan niya. Tinatayang magiging sobra-sobra pa ang paghihiganti. Iniisip ang namatay na si Brother Biao, medyo mabigat ang puso ni Huang Feng. Kahit ano kayang gawin nitong Zian. I know this will bring you trouble, pero naiinis talaga ako sa kanya. Nagpapaliwanag pa si Suyamo. Naiintindihan ko, sabi ni Huang Feng. At saka, maganda ang pakiramdam ko sa pagiging boyfriend mo. Nang marinig ni Suyamo ang mga salita ni Huang Feng, ang kanyang mukha ay bahagyang namula, ngunit naisip niya sa kanyang puso na tila hindi iniisip ni Huang Feng na maging kanyang kasintahan. Gayunpaman, si Suyamo ay nahihiya sa kanyang puso, kaya natural, hindi siya nang ahas na direktang sabihin kung ano ang nasa kanyang puso. Upang ipahayag ang aking paghingi ng tawad, I treat kita sa hapunan ngayong gabi. Sinamantala ni Suyamo ang pagkakataon para sabihin. Noong una, iniisip pa rin niya kung anong dahilan ang gagamitin para maghapunan kasama si Huang Feng. Ngayon ay may nakahanda ng dahilan.
Kung gayon, sisirain kita ngayong gabi, sinadya ni Huang Feng. Kahit ano, feel free to order whatever you want. May hitsura din si Suyamo ng "I have money." Tapos, nagtawanan silang dalawa. After what happened just now, naging close silang dalawa. Habang nag-uusap sila kung saan kakain, tumunog ang telepono ni Suyamo. Si Exi Mengjiao iyon. Ate Yamo, nasaan ka na? Sa wakas ay tapos na si Tang Mazo, ang kapitalista, sa kanyang trabaho. Sabay tayong maghapunan, sabi ni Exi Mengjiao sa telepono. Sinulyapan ni Suyamo si Huang Feng sa tabi niya, at pagkatapos ay humihingi ng tawad. Mengjiao, may gagawin ako ngayong gabi. Maaari kang maghapunan kasama si Mazo. May gagawin ka. Medyo nagulat si Exi Mengjiao. Halos araw-araw silang nagkikita kaya natural alam nila kung ano ang buhay ng isa't isa. Pagkatapos, naalala ni Exi Mengjiao na noong nakaraan, sinamahan ng kanyang sister Yamo ang isang lalaki na maaaring tumawag sa kanya ng Yamo sa hapunan. Maaari bang maging ang parehong tao muli? Sa pag-iisip nito, medyo may pananibik na sinabi ni Exi Mengjiao, Sister Yamo, kakain ka ba ng hapunan kasama ang lalaking dumating noong isang gabi ni Tang Mazo? Hindi inaasahan ni Suyamo na mahulaan ito ni Exi Mengjiao ng ganoon kadali. Gayunpaman, nasa tabi niya si Huang Feng, kaya wala siyang masabi. She could only say, I'll tell you pagbalik ko mamayang gabi. That's all for now, ibababa ko muna ang tawag. Pagkatapos, hindi binigyan ni Suyamo ng pagkakataon si Exi Mengjiao na magsalita at direktang ibinaba ang telepono. Kung alam ni CEO Exi na magdi-dinner ka sa akin at tinanggihan siya, malamang bukas ay bukas na ulit niya ako mahahanapan ng kasalanan. Hindi narinig ni Huang Feng ang sinabi ni Exi Mengjiao kanina lang. Alam niyang walang magandang impression sa kanya si Exi Mengjiao. It was already good enough na hindi niya siya sinibak. Kaya, kung alam niyang makikipag-dinner sa kanya si Suyamo at tatanggihan siya, tiyak na hahanapin niya ito ng mali. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, ngumiti muna si Suyamo, na para bang naalala niya ang huling pagkakataong pinahirapan ni Exi Mengjiao si Huang Feng. She said, don't lower yourself to her level. Bata pa lang siya na hindi pa lumalaki. Medyo kusa lang siya, wala siyang masamang intensyon. Alam ko, tumango si Huang Feng. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Suyamo, kaya hindi niya ibinaba ang kanyang sarili sa antas ni Exi Mengjiao. Tara na at kumain na tayo ng hapunan, sabi ni Suyamo. Tara na, Ate Yamo, sobra ka na. Hindi ko pa natatapos ang pangungusap ko, malungkot na ungol ni Suyamo sa kabilang panig ng telepono. Anong wala? Kailan darating si Ate Yamo? Sa oras na ito, lumakad din si Tang Mazo. Kakapunta lang niya sa banyo, kaya hindi niya alam na hindi darating si Suyamo. Hindi siya sasama. Kaka-dinner niya ulit ang lalaking iyon, nakapout na sabi ni Exi Mengjiao. Yung lalaking yun, natigilan si Tang Mazo sa una, pagkatapos ay naisip niya si Huang Feng. Gayunpaman, halatang hindi alam ni Exi Mengjiao ang tungkol sa relasyon ni Suyamo at Huang Feng. Oo, ito ang lalaking nakilala mo noong gabing nanggaling ka sa Beijing. Hindi ko ini-expect na si Sister Yamo ang mas pinapahalagahan ng boyfriend niya kaysa sa mga kaibigan niya. Tuturuan ko siya ng leksyon pagbalik natin mamayang gabi, sabi ni Exi Mengjiao. Sigurado na ngayon si Tang Mazo na si Suyamo ay talagang naghahapunan kasama si Huang Feng. Sa una, ito ay kanyang ideya na hayaan si Suyamo na hilingin kay Huang Feng na lumabas kasama niya, kaya hindi siya masyadong nagulat na sina Huang Feng at Suyamo ay naghahapunan ng magkasama. Sige, huwag kang magalit. Baka nakahanap na si Sister Yamo ng sarili niyang kaligayahan. Dapat kang maging masaya para sa kanya, sabi ni Tang Mazo. Siyempre masaya ako para sa kanya, pero hindi pa nila kinukumpirma ang relasyon nila. Tinanggihan ako ni Sister Yamo dahil sa kanya. Galit na galit ako, mas pinapahalagahan niya ang boyfriend niya kaysa sa mga kaibigan niya. Kung talagang kinukumpirma nila ang relasyon nila in the future, mahihirapan akong makita si Sister Yamo, ani Exi Mengjiao. Hindi mangyayari yun. Baka kilala mo din yung lalaking yun. Katabi natin yung lalaking yun. Kung ganun, madalas pa rin tayong magkikita in the future. Natural na alam ni Tang Mazo ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Imposible yun. Sa tabi natin.
Paano magiging sapat para kay Sister Yamo ang mga mabahong lalaking kilala natin? Hindi naniwala si Exi Mengjiao. Malalaman mo kung meron o wala. Hindi masyadong nagsalita si Tang Mazo. Hindi pa banggitin na sina Suyamo at Huang Feng ay hindi pa nakumpirma ang kanilang relasyon, si Suyamo ang dapat na magsabi nito. Sige, kain na tayo. Di ba sabi mo nagugutom ka? Sabi ni Tang Mazo. Ayoko kumain. Busog na ako sa galit. Medyo hindi pa rin masaya si Exi Mengjiao. Ngumiti si Tang Mazo at hinayla si Exi Mengjiao palayo. Kabanata 317. Sa huli, pumunta pa rin si Exi Mengjiao upang kumain ng hapunan kasama si Tang Mazo, bagamat nakapout pa rin siya at hindi nasisiyahan. Sa kabilang banda, kumakain din si Huang Feng kasama si Suyamo. Gayunpaman, pareho silang nasa mabuting kalagayan, lalo na si Huang Feng. Nang maisip niya ang mukha ni Exi Mengjiao nang siya ay tinanggihan ni Suyamo, nakaramdam siya ng kaunting saya sa kanyang puso. Sa kabilang banda, iniisip pa rin ni Suyamo si Exi Mengjiao sa kanyang puso. Ipapaliwanag niya ito sa kanya kapag bumalik siya sa gabi. Noong magkasamang naghahapunan sina Huang Feng at Tang Mazo, naghahapunan din si Tung Zian. Hindi siya kumakain mag-isa, ngunit kasama si Kawashima. Medyo maganda ang atmosphere, Mr. Kawashima, halika at subukan ang ulam na ito. Espesyalidad ito dito, hindi mo ito makakain kahit saan, magalang na sabi ni Tung Zian kay Kawashima. Magalang na sabi ni Tung Zian kay Kawashima. Magalang siya kay Kawashima dahil may itatanong siya kay Kawashima. Isa pang dahilan ay si Kawashima ay panauhin din ng kanyang ama. Kailangang maingat na tanggapin ng kanyang ama si Kawashima. Hindi man siya masyadong matino, alam niya pa rin kung paano gawin ang mga bagay na ito. Hindi nagmamadaling kumagat si Kawashima at tumanggo sa mga mata ni Tung Zian. Sabi niya, kayong mga incheck ay hindi magaling sa ibang bagay, pero napakagaling ninyong kumain. Walang pakialam si Tung Zian kung pinupuri ba talaga siya ni Kawashima o sarkastiko. Nakangiting tumanggo siya at sinabing, oo naman. Mr. Zian, anong problema? Tumingin si Kawashima kay Tung Zian at nagtanong. Siyempre, kilala ni Kawashima si Tung Zian. Matagal na niyang kilala si Tung Chenjun, kaya natural na kilala niya ang nag-iisang anak na lalaki ni Tung Chenjun. Gayunpaman, si Tung Chenjun ay napaka-protective sa kanyang anak at hindi masyadong nagpaalam sa kanya tungkol sa kanya. Hindi rin niya hinayaang madamay ang kanyang anak sa mga pangyayari sa pagitan niya at ng mga taga-Japan. Kaya naman, bagamat kilala ni Kawashima si Tung Zian, wala silang gaanong interaksyon o pagkakaibigan. Ngayon, bigla siyang inimbitahan ni Tung Zian sa hapunan. Obviously, may kailangan siya sa tulong niya. Mr. Kawashima, ang bait mo talaga. Nambobola muna si Tung Zian, at pagkatapos ay tapat na sinabi, gusto kong hilingin kay Mr. Kawashima na tulungan akong pumatay ng tao. Pagpatay, medyo nagulat si Kawashima. Ito ay hindi isang pagkukunwari, at hindi rin siya natatakot. Kung tutuusin, hindi siya pamilyar kay Tung Zian. Talagang nakakagulat na hiniling niya sa kanya na gawin ang ganoong bagay. Bukod dito, sa kanyang paningin, si Tung Zian ay isa lamang ignorante at walang kakayahan na mayamang pangalawang henerasyon. Makikipagkumpetensya siya sa iba pang mayayamang second generation na nagseselos na bagay, ngunit hindi ito mauunlad hanggang sa pagkuha ng hitman para pumatay. Oo, nakakainis na tao. Kinagat ni Tung Zian ang kanyang mga ngipin at sinabi, siya ay naging spoiled sa kanyang ama. Kung hindi, paano siya naging walang utak para mag-request sa isang taong hindi niya kilala? I'm sorry, Mr. Zian. I'm a proper businessman. Hindi ako sasali sa ganitong bagay. Siyempre, hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol dito dahil kay Lord Shen Junjun. Tinanggihan ni Kawashima ang kahilingan ni Tung Zian matapos siyang bigyan ng negatibong marka sa kanyang puso. Maaari kitang bigyan ng pera. Ayaw mo bang kumita sa pagnenegosyo? Bukod dito, alam kong napakalakas ninyong lahat. Siguradong maaagaw mo ang trabaho ko. Si Tung Zian ay halatang hindi susuko ng ganoon kadali. Sa katunayan, hindi niya alam kung anong klaseng negosyo ang ginagawa ni Kawashima at ng kanyang ama. I'm sorry, Mr. Zian. Dapat humanap ka ng iba. Paano makukumbinsi si Kawashima sa mga salita ni Tung Zian? Hindi siya pumunta dito para sa isang pribadong trabaho, kundi para sa kanyang sariling negosyo. Ngayon, parang tinatamaan sila.
Paano siya nagdudulot ng gulo sa oras na ito? Kumunot ang noo nitong Zian. Hanggat nagre-request siya, kakaunti lang ang tatanggi sa kanya. Pero ngayon, kahit anong sabihin niya, hindi pumayag ang kabilang partido. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na kalungkutan. Mr. Kawashima, hindi magandang tumanggi ng ganito. Kumunot ang noo nitong Zian at sinabing, ako ang nag-iisang anak na lalaki ng aking ama. Siguradong ipapasa sa akin ang kanyang negosyo sa hinaharap. Dahan-dahan kong hahabulin. Mr. Kawashima, ayaw mo bang ipagpatuloy ang pagnenegosyo sa ating pamilya? Nang marinig ang sinabi nitong Zian, sumimangot si Kawashima dahil alam niyang nagsasabi ng totoo si Tong Zian. Pagkatapos ng lahat, si Tong Zian ay nag-iisang anak na lalaki nitong Chen Jun. Ngayon, bihirang ipaalam sa kanya ni Tong Zian ang tungkol sa mga usapin sa negosyo. Ngunit ito ay pansamantala lamang. Pagkaraan ng ilang oras, tiyak na lalahok si Tong Zian. Siyempre, hindi alam ni Kawashima na sinusubukan nitong Chen Jun na tanggalin sila. Hindi niya hinayaang magpatuloy si Tong Zian sa kanyang negosyo. Ang pamilyang Tong ay katuwang ng organisasyon ni Kawashima sa mainland. Sila ay makapangyarihan at may karanasan. Pumayag pa sila na makipagtulungan sa kanila. Ang gayong kapareha ay hindi madaling mahanap. Kaya naman, si Kawashima man o ang organisasyong nasa likod niya, ayaw nilang sumuko sa pamilya Tong. Bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Tong, natural na ayaw nilang masaktan siya. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Kawashima kay Tong Zian, Mr. Zian, maaari mo munang sabihin sa amin ang sitwasyon ng kabilang partido. Kung tatanggapin o hindi, pag-uusapan natin ito mamaya. Ngumiti si Tong Zian ng kasiya siya. Dahil sinabi ni Kawashima, hindi ito isang malaking problema. Oo naman, pagkatapos malaman na si Huang Feng ay isang security guard lamang at maaaring may ilang mga kasanayan, naisip ito ni Kawashima at pumayag. Siyempre, si Kawashima ay hindi isang taong magdaranas ng mga pagkalugi. Sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para gumawa ng iba pang kahilingan kay Tong Chen Jun. Kung ikukumpara kay Tong Chen Jun na may karanasan, si Tong Zian ay halatang walang karanasan at madaling lokohin. Naisip pa ni Kawashima na mas madaling kontrolin si Tong Zian kaysa kay Tong Chen Jun. Dapat ba niyang imungkahi ang organisasyon sa likod niya na baguhin ang kanilang partner? Hayaang mawala si Tong Chen Jun at hayaang si Tong Zian ang pumalit sa pamilya Tong. Sa ganitong paraan, ganap nilang makokontrol ang pamilya Tong. Siyempre, hindi masyadong matalino si Tong Zian. Ang ganitong uri ng tao ay madaling makasira ng mga bagay. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay kailangang isaalang-alang. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na nais ni Kawashima na bumuo muna ng magandang relasyon kay Tong Zian. Nakamit na ang layunin ni Tong Zian. Bukod dito, nagkaroon siya ng relasyon sa kapareha ng kanyang ama. Ito ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagmamayabang. Sa hinaharap, hindi. Sasabihin ng kanyang ama na wala siyang silbi. Gayunpaman, nang si Tong Zian at Kawashima ay masayang nag-uusap, hindi nila alam na ang kanyang ama ay nag-iisip ng mga paraan upang maalis ang kontrol ni Kawashima at ng iba pa. Hindi na siya makikipagtulungan sa kanila. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na hindi na gagawin ito ni Tong Chen Jun. Sa halip, gusto niyang makipagtulungan sa iba. Pagkatapos ng lahat, ang ibang mga tao ay walang gaanong impormasyon tungkol sa kanila. Hindi nila siya makokontrol. Ang pakiramdam ng pagiging kontrolado ay hindi maganda. Matagal na niyang gustong tanggalin ang pakiramdam na ito. Siyempre, hindi alam ni Huang Feng na si Tong Zian ay nakahanap na naman ng makakagulo sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi ito kasing simple ng pagtuturo sa kanya ng leksyon. Gayunpaman, kahit na hindi alam ni Huang Feng, maaari niyang hulaan ito. Kung tutuusin, alam pa rin niya kung anong klaseng tao si Tong Zian. Kabanata 318. Sa ibang lugar, si Bai Xiaoro, na nagkaroon ng maikling pakikipagtagpo kay Huang Feng noon, ay tumatanggap ng mas malawak na paggamot. Ang kanyang pisikal na fitness ay napakahusay, at ang napinsalang bahagi ay hindi nakamamatay. Siya ay sumailalim sa emerhensyang paggamot noon, kaya walang malalaking problema. Ang natitira na lang ay gumaling siya ng maayos. Xiaoro, ano ang nararamdaman mo? Tumingin ang isang medyo may edad na lalaki kay Bai Xiaoro at nagtanong. Walang seryoso, sabi ni Bai Xiaoro, mabuti naman.
Nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagbigay ng misyong ito kay Bai Xiaoro. Bukod dito, ang panganib ay hindi masyadong malaki. Kakayanin ito ni Bai Xiaoro. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na masubitan si Bai Xiaoro. Ang sitwasyon doon ay mas komplikado kaysa sa naisip niya. Director, ang sitwasyon doon ay mas seryoso kaysa sa naisip namin. Gayunpaman, ang kabilang partido ay mahigpit na binabantayan. Wala akong narinig na anumang bagay. Sabi ni Bai Xiaoro. Nakatayo sa harap ni Bai Xiaoro ang direktor ng kanilang bureau, si Rong Ning. Siya ay isang makapangyarihang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ano sa tingin mo? Tumingin si Rong Ning kay Bai Xiaoro at nagtanong. I plan to go there again after my injury is slightly better. This time, I must get concrete evidence. Sabi ni Bai Xiaoro, kahit na pinaghihinalaan na nila si Tung Chenjun, si Tung Chenjun ay hindi isang ordinaryong tao. Kung huhulihin nila siya, magdudulot ito ng malaking sensasyon. Sa makatuwid, kung walang matibay na ebidensya, hindi sila kikilos ng padalos-dalos. The investigation must continue. However, your injury is not light. Let others go. Nag-isip sandali si Rong Ning at sinabi, Director, ayos lang ako. At saka, matagal ko nang iniimbestigahan ang bagay na ito. Ako ang pinakapamilyar dito. Maaaring hindi ganoon kay Genhawa para sa iba na pumunta. Sabi ni Bai Xiaoro, bagamat ayaw niyang magpatuloy si Bai Xiaoro sa misyong ito, kailangang aminin ni Rong Ning na ang sinabi ni Bai Xiaoro ay napakamakatwiran. Walang mas pamilyar sa bagay na ito kaysa sa kanya. At saka, I met an interesting person this time. I want to meet him. Naisip ni Bai Xiaoro si Huang Feng at sinabi, isang kawili-wiling tao, na curious si Rong Ning. Oo, gayunpaman, hindi ko pa iniimbestigahan ng malinaw ang bagay niya. Ire-report ko sa iyo pagkatapos kong maimbestigahan ito. Sabi ni Bai Xiaoro, sige, alam ni Rong Ning ang karakter ni Bai Xiaoro. Wala siyang sasabihin na hindi niya sigurado. Pagkatapos kumain ni Huang Feng at Suyamo, wala na silang ibang aktibidad. Bumalik si Suyamo. Oo naman, nang makauwi siya, hindi nagpapahinga si Xi Mengjiao at hinihintay siya. Ang bilis niyo din kumain. Tanong ni Suyamo sa kanilang dalawa. Ngumuso si Xi Mengjiao at sinabing, Ate Yamo, sobra ka. Mas pinipili mo ang manliligaw kaysa kaibigan. Medyo napahiya si Suyamo. Pumunta siya sa harap at umupo sa tabi ni Xi Mengjiao. Inakbayan niya si Xi Mengjiao at sinabing, hindi totoo yan. Nangako muna ako sa kanya. Hindi ko kayang sirain ang pangako. Anyway, may gwapo kang lalaki ngayon, kaya wala kang pakialam sa amin, medyo hindi nasisiyahang sabi ni Xi Mengjiao. Paano ito posible? Sinabi ni Suyamo, bukod dito, walang nangyayari sa atin ngayon. Hindi, Sister Yamo, dapat mo siyang yayain at yayain na i-treat tayo sa isang pagkain. Pinalayas kanya, kaya paanong hindi niya tayo ipagkainan? Kung hindi namin ito gusto, makakalimutan niya ang tungkol sa pagkikita sa hinaharap, sabi ni Xi Mengjiao. Kapag nakahanap na talaga ako ng boyfriend, ipapangako ko na hihilingin ko sa kanya na i-treat ka sa isang pagkain, nakangiting sabi ni Suyamo. Pero, wala talaga akong boyfriend ngayon. Then ask your ordinary friend to meet us. I'll treat him. Malinaw, si Xi Mengjiao ay masyadong interesado sa ordinaryong kaibigan ni Suyamo. Well, maghintay tayo saglit. Alam ni Suyamo na si Xi Mengjiao ay walang magandang impresyon kay Huang Feng, kaya natural na ayaw niyang hayaan si Huang Feng na makilala siya ngayon. Bagamat maaari silang magkita ng normal, ito ay naiiba pagkatapos ng lahat. Ayaw ni Xi Mengjiao, ngunit wala siyang magagawa. Nang bumalik si Huang Feng ng gabing iyon, wala siyang nakitang bago sa storage box. Gayunpaman, nang pumasok siya sa trabaho kinabukasan, nakatanggap siya ng isang magandang balita. Ano, ibig mong sabihin, isang piraso ng kagamitan ang naibenta? Panipi, ang nasa sabik na boses ni Huang Feng ay naririnig ng iba pang empleyado na dumaan sa kanyang opisina sa labas. Gayunpaman, hindi katakataka na labis na nasa sabik si Huang Feng dahil tumawag si Guo Liang at sinabing may isang tindero na nakapagbenta na ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya sa ibang mga pabrika kaninang umaga. Bagamat alam ni Huang Feng na hindi maibebenta ang sarili niyang produkto,
nasasabik din siya na maibenta ito ng napakabilis. Si Guo Liang ay mas nasasabik kaysa kay Huang Feng. Noong nasa opisina pa siya sa umaga, nakatanggap siya ng tawag mula sa ibaba na nagsasabing nakipagkasundo ang isang tindero sa isang pabrika. Ang kabilang partido ay bumili ng Raiji brand sewage treatment equipment. Bukod dito, hindi maliit ang pabrika ng kabilang partido. Kung ang epekto ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya sa pagkakataong ito ay talagang kasing ganda ng sinabi ng tindero, pagkatapos ay patuloy silang bibili sa hinaharap. Para sa kanilang sariling kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, maging ito man ay si Huang Feng, Guo Liang, o maging ang tindero, wala silang kaunting pag-aalala. Ang kailangan nilang gawin ngayon ay ipadala ito sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay magpadala ng mga manggagawa upang sundan at i-install ito. Kinailangan nilang ipaalam sa kabilang partido na maunawaan ang mga benepisyo ng kagamitang ito. Pagkatapos nito, hindi na ibibigay ng kabilang partido ang kanilang tatak. Agad na ayusin ang kargamento, at pagkatapos ay bigyan ng kredito ang tindero. Bilang karagdagan sa orihinal na komisyon, bigyan siya ng gantimpala ng pera. Kasabay nito, ipasa ang impormasyong ito sa iba pang mga tindero at maging sa mga manggagawa sa pagawaan. Ipaalam sa lahat na ang ating produkto ay opisyal nang nagsimulang ibenta. Sinabi ni Huang Feng kay Guo Liang sa telepono. Sige, gagawin ko na. Diretsyong sabi ni Guo Liang. Hindi alintana kung si Huang Feng o si Guo Liang, pareho nilang nilayo na gantimpalaan ang taong unang nagbenta ng kagamitan. Tutal, maganda naman. Ang simula ng kabilang partido. Bukod dito, ang bilis ay napakabilis na kinakailangan upang gantimpalaan sila. Ito ay magpapasigla sa kabilang partido at sa iba pang mga tindero. Hindi nagtagal at nalaman ng iba pang empleyado sa pabrika ang balita. Master, inayos na niya ang unang kagamitan na ipapadala. Hindi na siya kasing simple ng isang technician. Maging ang lahat ng mga usapin na may kinalaman sa produksyon sa pagawaan ay pinamahalaan niya. Nanood lang ng kaunti si Guo Liang. Bukod dito, nasa tamang landas na ang pabrika, kaya hindi siya palaging makakapunta sa pagawaan. Alam din ng mga tindera na abala sa labas ang balita sa oras na ito. Mas masaya sila kaysa sa mga manggagawa. Kung magkano kasi ang sweldo nila ay may kinalaman sa komisyon. Kung hindi maibenta ang kagamitan, wala silang komisyon, at natural na hindi mataas ang kanilang kita. Gayunpaman, hindi rin nagtagal at nabili na ang isa, na agad namang naging puno ng motibasyon, na parabang nakakita sila ng isang tambak na pera na lumilipad papunta sa kanila. Kabanata 319. Sa mga tinderong ito, ang pinakamasaya ay si Yin Hua. Siya ang unang taong nagbenta ng kagamitan. Alam na niya na ang pabrika ay hindi lamang magbibigay sa kanya ng sapat na komisyon, ngunit mayroon ding karagdagang mga gantimpala. Ito ay nagpatawa sa kanya nang hindi mapigilan. Sa orihinal, si Yin Hua ay dumating sa Raiji na may mentalidad na subukan ito. Siya ay orihinal na isang tindero, ngunit siya ay nagbebenta ng mga bahay. Gayunpaman, ang industriyang ito ay hindi masyadong maunlad kamakailan. Matagal na siyang hindi nakatanggap ng komisyon, at hindi naman mataas ang kanyang kita. Bukod dito, kahit na nakatanggap siya ng komisyon sa nakaraan, ang halaga na natanggap niya ay hindi masyadong sapat, at ang bilang ng beses na natanggap niya ito ay hindi masyadong marami. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng ideya na huminto. Nang ibigay niya ang kanyang resume noong mga oras na iyon, hindi niya inaasahan na ganoon kadaling matanggap siya sa trabaho. Gayunpaman, magandang balita din ito para sa kanya. Bagamat hindi malaki ang sukat ni Raiji, hindi naman masamang magkaroon ng trabaho. Kung tutuusin, hindi naging madali ang paghahanap ng trabaho sa panahon ngayon, lalo na sa isang tulad niya na walang degree at work experience lang sa sales. Lalo pang nahirapan ang paghahanap ng trabaho. Kaya naman, nagplano siyang magtrabaho habang naghahanap ng iba pang angkop na trabaho. Gayunpaman, pagkatapos pumunta sa Raiji at makita ang mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, nawala ang ideyang ito sa isang iglap. Matagal niyang planong magtrabaho dito. Alam niyang maraming tao ang may kaparehong ideya sa kanya. Halos lahat sa kanila ay hindi naisip ang umalis matapos makita ang kagamitang ito. Ang mga maaaring pumunta sa ganoong kaliit na pabrika sa simula ay ang mga hindi sapat at hindi makapunta sa isang malaking pabrika o isang malaking kumpanya.
Ngayong bigla na lang silang nakahanap ng magandang lugar, tanga lang ang aalis. Bagamat lubos na kumpiyansa si Yinhua tungkol sa kagamitang ito, hindi niya inasahan na magiging ganito kalinis ang kanyang sales road. Wala pang kalahating araw bago siya opisyal na pumasok sa trabaho, at nakabenta na siya ng isang set. Dahil sa bilis na ito, hindi siya makapaniwala. Dati, matagal na siyang nagtitinda ng mga bahay, ngunit hindi siya ganoon kabilis. Kaninang umaga, pumunta si Yinhua sa opisina ng pagbebenta ng may pananabik at pagkabalisa. Matapos humithit ng isang pakete ng sigarilyo, matagumpay siyang nakapasok sa isang pabrika. Ang swerte niya ay medyo maganda. Ang pabrika na ito ay binigyan lamang ng babala ng Environmental Sanitation Bureau dahil sa mga problema nito sa polusyon. Kamakailan lamang, naging abala sila sa pagharap sa problemang ito. Ilang beses na silang tumingin sa mga tagagawa ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, ngunit hindi pa sila nakakagawa ng desisyon. Alinman sa presyo ay masyadong mataas, o ang pagganap ay hindi kasiya siya. May mga hindi naman masyadong mahal noong binili, pero kapag ginamit na, mauubos ang enerhiya. Sa anumang kaso, wala siyang nakikitang sinuman na siya ay nasisiyahan hanggang ngayon. Nang malaman ni Yinhua ang sitwasyong ito, nagkaroon siya ng ideya. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, sa wakas ay nakilala niya ang isang empleyado sa gitnang antas. Ang kabilang partido ay walang kakayahang magpasya sa ganitong uri ng bagay, ngunit ang kahilingan ni Yinhua ay napakasimple. Gusto lang niyang tulungan siya nitong ibahagi ang ilan sa mga post sa kanyang moments, at ang presyo ay 2 pakete ng sigarilyo. Dahil makakakuha siya ng 2 pakete ng sigarilyo sa pamamagitan ng pag-repost ng post, natural na walang dahilan ng kabilang partido para tanggihan ito. Hindi ito isang malaking bagay. Ang post ni Yinhua ay tungkol sa demonstration video ng Raiji brand sewage treatment equipment. Sa orihinal, ang ideyang ito ay hindi sinasadyang naisip din ni Yinhua. Bagaman may pag-asa na makamit ang kanyang layunin, naisip niya na maaaring tumagal ito ng ilang oras. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang empleyadong nag-repost ng video ay makikita ng kanyang amo hindi nagtagal pagkatapos niyang i-repost ito. Ngayon, alam na ng senior management sa pabrika na ang mga kagamitan sa paggamot sa dumi sa alkantarilya ay maa-update, kaya pagkatapos makita ng amo ang post na ito, hindi niya namamalayan na nag-click dito. Hindi nakakagulat, naakit siya sa mga kagamitan sa paggamot ng sewage sa video. May kaunti pa siyang nalalaman tungkol dito, kaya natural na naiintindihan niya kung gaano ka-advanced at kapaki-pakinabang ang kagamitan sa video. Kaya naman, mabilis siyang nakipag-ugnayan sa kanyang nasasakupan at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan kay Yinhua at dalhin ito para salubungin siya. Kaya naman, hindi umalis ng pabrika si Yinhua ng matagal bago siya bumalik muli. Sa pagkakataong ito, hindi niya nakilala ang middle level na opisyal, kundi ang senior management ng pabrika. Ang kabilang partido ay halatang interesado sa kanyang kagamitan, at natural na hindi pa kakawalan ni Yinhua ang pagkakataong ito. Sinamantala niya ang pagkakataon na i-promote ang kanyang kagamitan sa kabilang partido. Nakapagbenta na siya noon, kaya walang problema sa kahusayan niyang magsalita. Sa makatuwid, ang kabilang partido ay mabilis na naakit sa kanya. Gayunpaman, hindi agad siya pumayag. Kung tutuusin, hindi naman maliit ang sukat ng kanilang pabrika, at malaki ang kanilang namuhunan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Dati, binalaan sila ng Environmental Protection Bureau hindi dahil ayaw nilang gamutin ang dumi sa alkantarilya, ngunit dahil hindi mataas ang kahusayan ng mga dating kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, at masyadong mataas ang gastos sa proseso ng paggamit nito. Sa makatuwid, hindi sa kanya ang pagpapasya kung anong uri ng kagamitan ang bibilhin. Gayunpaman, ipinadala pa rin ng kabilang partido ang video sa iba pang mga pinuno sa pabrika, kasama ang amo. Natukso rin ang ibang tao dahil mas mababa ang presyo ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ni Huang Feng kaysa iba pang katulad na produkto, kaya nagplano ang kabilang partido na bumili muna ng isa para makita ang epekto. Bilang resulta, natapos ang unang order ni Yinhua, at ang presyo ay 3 pakete lamang ng sigarilyo. Walang alinlangan na maswerte si Yinhua. Siyempre, may kinalaman din ito sa mahusay na pagganap ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ni Huang Feng. Anyway, ang unang order ni Yinhua.
ay ang unang order din ng Raiji Factory, kaya ang kagamitan ay maaaring ipadala sa pabrika ng kabilang partido ngayon. Ang kabilang partido ay nagkaroon ng maraming mga workshop, kaya tiyak na kailangan nila ito ng marami. Sa makatuwid, hanggat nasiyahan ang kabilang partido sa epekto ng kagamitang ito, patuloy silang magpapadala ng higit pang mga order. Natural na hindi nag-alinlangan si Yinhua sa kalidad ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya sa pabrika. Bukod dito, hindi naman mataas ang presyo, kaya palihim niyang kinakalkula kung magkano ang makukuha niyang komisyon. Bagamat hindi pa nakumpleto ng ibang mga tindero ang kanilang mga order, mas kumpiyansa sila sa mga produkto ng kanilang pabrika kung tutuusin, kaya mas masipag silang tumakbo. Anong tinatawa-tawa mo? Dinig na dinig ng buong building ang malupit mong tawa. Habang si Huang Feng ay masayang tumatawa, itinulak ni Xi Mengjiao ang pinto at pumasok. Nang makita ang mapagmataas na mukha ni Huang Feng, natural na hindi niya maiwasang madismaya. Nakakuha ako ng 100 yuan ngayong umaga. Ginamit ni Huang Feng ang kanyang mahusay na paraan ng muling pagkuha ng pera. Kung tumawa ka ulit ng malakas, ang 100 yuan na napulot mo ay hindi magiging sapat para sa pagbabayad, sabi ni Xi Mengjiao. Hey, President Xi, may rule ba sa kumpanya na bawal tumawa sa trabaho? Sabi ni Huang Feng na hindi nasisiyahan. Walang ganoong panuntunan ang ibang tao, pero ikaw. Pagmamalaki ni Xi Mengjiao. Kabanata 320. Tumingin si Huang Feng kay Xi Mengjiao, medyo hindi makapagsalita. Maaari ka bang maging mas malinaw tungkol sa pag-target sa akin? Tumingin si Xi Mengjiao kay Huang Feng nang may pagmamalaki. Gayunpaman, malinaw na hindi siya pumunta dito para maglaro. Kaya, pagkatapos pananakot kay Huang Feng, sinabi niya, tama, muntik ko nang makalimutan. Darating si Miss Li Bindian bukas. Kailangan mong ayusin ang kaukulang reception work. Huwag kang ma-accident. Bukas. Walang problema. Si Huang Feng ay natigilan noong una, pagkatapos ay tumugon siya. Sa pagkakataong ito, talagang determinado ang kumpanya. Hindi lamang sila nagbukas ng direktang tindahan, ngunit gumastos din sila ng malaking pera para imbitahan si Li Bindian. Malinaw na binibigyang halaga nila siya. Natural na hindi may hulog ni Huang Feng ang bola sa kritikal na sandaling ito. Pagkatapos turuan si Huang Feng, umalis si Xi Mengjiao. Hindi siya kasing tama ni Huang Feng. Lalo na kamakailan, maraming mga bagay na dapat gawin sa kumpanya. Sa hapon, may magandang balita muli mula sa pabrika. Bilang karagdagan sa isang set ng kagamitan na ibinebenta sa umaga, ang isa pang tindero ay nagbebenta ng kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Bagamat 2 set lang ang naibenta sa isang araw, para kay Huang Feng at iba pa, ito ay walang alinlangan na magandang simula. Ang lahat ay nagkaroon ng higit na tiwala sa produkto ng pabrika. Kung tungkol sa pangangalap ng mga tao, ito ay nangyayari. Sa pagkakataong ito, hindi lang mga tindero ang kanilang ni-recruit, kundi pati na rin ang mga ordinaryong empleyado ng production line. Ang recruitment ng mga ordinaryong manggagawang ito ay naipost sa madaling araw. Pagkaraan ng isang araw, sunod-sunod na ang maraming tao. Ang pagkuha ng mga linya ng produksyon ay inilagay din sa agenda sa oras na ito. Ang umiiral na mga linya ng produksyon ay malinaw na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan ng pabrika upang mapalawak ang produksyon. Ang amo ng pabrika na binili ni Huang Feng ay halatang napaka-ambisyosa noon. Sa makatuwid, mayroong higit sa isang pabrika dito. Gayunpaman, sa paglaon, ang mga kita ay hindi maganda, kaya hindi siya nagpakilala ng higit pang mga linya ng produksyon. Ngayon, nais ni Huang Feng na mag-install ng higit pang mga linya ng produksyon, at mayroong isang lugar para gawin niya ito. Nang mabili at mailagay ang mga linya ng produksyon, tinatayang halos ma-recruit ang mga manggagawa rito. Sa makatuwid, umuwi si Huang Feng na may masayang kalooban. Gayunpaman, nang makauwi siya, ang masayang mood na ito ay agad na nawala. Bakit nandito ka na naman? Tiningnan ni Huang Feng ang magandang babae na biglang sumulpot sa kanyang bahay na puno ng pagtataka. Ang taong lumitaw sa silid ni Huang Feng ay si Bai Xiaoro na kakaalis lang. Ang pinsala ni Bai Xiaoro ay hindi ganap na gumaling, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang mga galaw. Kaya naman, bumalik siya pagkatapos ng paggamot. Ayon sa kanyang obserbasyon, malapit nang magkaroon ng deal si Tung Chenjun at ang kabilang partido,
kaya ayaw niyang bitawan ang pagkakataong ito. Di ba sabi ko magkikita pa tayo? Umupo si Bai Xiaoro sa sofa at tumingin kay Huang Feng. Hindi, paano ka nakapasok? Nagdududang tanong ni Huang Feng. Hindi nasira ang lock ng pinto, at may napakatalino na mythological beast sa kanyang bahay. Sa pag-iisip nito, tinawagan ni Huang Feng si Xiao Bai. Hindi ba't sinabi kong bantayan mo ang bahay? Bakit may pinapasok ka? Panipi, inusenteng tiningnan ni Xiao Bai si Huang Feng. Nandito na si Bai Xiaoro noon, at nakikipag-usap at nakikipagtawanan siya kay Huang Feng. Sa makatuwid, naisip ni Xiao Bai na si Bai Xiaoro ay kaibigan ni Huang Feng. Nang makita siyang pumasok, hindi umatake si Xiao Bai. Kung ibang tao iyon, hindi ganoon kadaling pumasok. Okay, huwag mong sisihin ang aso mo. Baka iniisip nito na magkaibigan tayo. Tumingin si Bai Xiaoro sa malatao na si Xiao Bai at sinabing, magkaibigan tayo, hindi ba? Sino ang kaibigan mo? Bumulong si Huang Feng, ngunit nahulaan din niya ang dahilan kung bakit hindi inatake ni Xiao Bai ang kabilang partido. Si Bai Xiaoro ay kumilos na parang hindi niya narinig ang pag-ungol ni Huang Feng at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal dito. Alam din ni Huang Feng ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Siya ay nag-aalala na ang kabilang partido ay ilantad ang kanyang bagay, ngunit ngayon ay tila hindi ito ginawa ng kabilang partido. Sa makatuwid, walang pakialam si Huang Feng sa pagdating ng kabilang partido ng mag-isa. Hindi naman masama ang husay mo sa pagluluto. Noong nagluluto si Huang Feng sa kusina, tumayo si Bai Xiaoro sa may pintuan at tumingin kay Huang Feng ng may interes. Kung titingnan ang hitsura ni Huang Feng, tiyak na hindi siya bagong dating. Walang pakialam si Huang Feng sa kanya. Hindi nagtagal ay nahanda na ang mga ulam. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na uupo si Bai Xiaoro sa harap niya. Hindi pa ako kumakain. Nakita ni Bai Xiaoro si Huang Feng na nakatingin sa kanya na may pagdududa at tapat na sinabi. Hindi ka talaga marunong maging magalang. Sabi ni Huang Feng, ngunit kumuha pa rin siya ng 2 set ng chopstick. Noong nagluluto siya, tinulungan din niya si Bai Xiaoro na magluto. Well, ang galing mo sa pagluluto. Pagkatapos kumagat ni Bai Xiaoro, nagliwanag ang kanyang mga mata. Lalo siyang na-curious kay Huang Feng. Hindi niya inaasahan na hindi lamang ang kanyang kakayahan, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay napakahusay din. This time dumating ka, dahil ba sa naunang usapin? Si Huang Feng ay hindi nasangkot sa kanyang sarili sa usapin ng pagluluto, ngunit tinanong niya ang tanong na ikinababahala niya. Para sa nakaraang usapin, si Huang Feng ay nag-aalala pa rin. Hindi man niya ipinakita ang kanyang mukha sa harap ng mga taong iyon, gaano man ito kalabo ay ipinakita pa rin niya ang kanyang mukha. Kung ang kabilang partido ay dumating upang hanapin siya, siya ay nasa panganib pa rin. Oo, hindi. Itinanggi ni Bai Xiaoro ang bagay na ito. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Medyo curious ako, sabi ni Huang Feng. Oo, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi tumanggi si Bai Xiaoro. Talaga, medyo nagulat si Huang Feng. Wala ba silang confidentiality agreement? Siyempre, pero may premise, dapat sumama ka sa amin. Nakangiting sabi ni Bai Xiaoro. Samahan kita. Kumunat ang noo ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na magsasabi siya ng ganoong kondisyon. Ang iyong organisasyon ay tumatanggap ng mga tao ng basta-basta. Siyempre hindi. Inimbestigahan ko na ang background mo. At saka, pwede lang kitang i-recruit bilang peripheral member. Kung gusto mong maging opisyal na miyembro, kakailanganin mo ang personal na pag-aproba ng direktor, sabi ni Bai Xiaoro. Siyempre, hindi ganoon kadali ang sumali sa National Security Operations Bureau. Una sa lahat, dapat magkaroon ng malinis na background ang isa. Dahil sa kanyang interes kay Huang Feng, inimbestigahan na ni Bai Xiaoro ang pagkakakilanlan at background ni Huang Feng. Inimbestigahan pa niya ang kanyang pagkabata. Ito ang pangunahing layunin ng kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito. Gayunpaman, kahit na nag-imbestiga siya ng maraming bagay tungkol kay Huang Feng, hindi pa rin alam ni Bai Xiaoro kung sino ang amo ni Huang Feng. Ayon sa nakaraang buhay ni Huang Feng, tila wala siyang pagkakataong makipag-ugnayan sa panloob na puwersa. Para siyang isang ordinaryong tao na biglang natuto ng internal force. Ito ay nagpagulo kay Bai Xiaoro.